Ang San Miguel Beermen ngayon ay interesadong makipag-usap dito sa bagong team na Titan Ultra para ma-acquire ang rights ni Greg Slaughter. Ang San Miguel Beer, para doon sa mga hindi na nakakaalala, ay nag-offer daw dati ng malaking kontrata dito kay Greg para lumipat sa SMB, pero tinanggihan daw ito ni Slaughter. Pero ngayon ay susubukan ulit ng San Miguel at baka magkaroon na ng interest itong si Greg na maglaro para sa kanila. Dahil si Greg mismo nag-indicate na gusto na raw niya maglaro ulit dito sa Pilipinas at may mga balita na baka ito'y bumalik sa PBA. Ang rights ni Slaughter ay nandito sa Titan Ultra, yung team na bumili sa Northport Batangpier. So kung gusto talaga maglaro nitong si Greg dito sa PBA, sa Titan Ultra muna siya unless i-trade ito. At yan ang plano ngayon ng San Miguel. Kausapin itong Titan Ultra para makuha nila yung rights dito kay Greg Slaughter. Magdedepende na lamang talaga yan kung magkakasundo sila dito sa pagpili ng mga nabanggit na players. Pero mukhang interesado daw itong San Miguel Beer talaga na magkaroon sila ng Twin Towers. At kung makukuha nila si Greg, iyan yung magiging solusyon dito sa matagal ng problema ng San Miguel, yung paghahanap ng pwedeng backup kay Junmar Fajardo. Kahit na 37 years old na si Slaughter, sigurado na marami pa rin yan na may tutulong dito sa kagustuhan ng San Miguel Beer na maka-Grand Slam katulad ng TNT Tropa. Kaya nga, susubukan daw nila ang lahat para ma-acquire itong si Greg Slaughter. Magdedepende na lamang yan dito kay Coach Leo Austria, pati na doon sa kanyang counterpart na si Jana Del Cardel, kung magkakaroon sila ng kasunduan. Kung sakali na magkaroon sila ng agreement, maganda yan para dito sa Beermen. Pero syempre, ang unang magiging tanong dyan, sino naman kaya ang i-offer na kapalit ng San Miguel para dito kay Greg? Dahil inamin ng Titan Ultra, kinakausap na nila si Slaughter. So, hindi magiging madali yan. Ang Converge Fiber Excess ngayon ay ready na talaga na mag-acquire pa ng additional players para manalo ng kampyonato. Mukhang gagawin daw nilang trade asset itong si Mikey Williams at in-offer sa kahit sinong team, whether SMC, MVP, or independent, na magkakaroon ng kagustuhan kumuha dito. Ang magiging problema kasi dito ay yung trade value ni Mikey sadyang bumaba na. Wala namang nagdududa do sa capability nito bilang player. Pero dahil nga medyo mahirap kausap pagdating sa kontrata, walang team ngayon ang gustong mag-take ng risk sa kanya. Kung kukunin ito for example ng San Miguel Beer, kinakailangan kung ikaw San Miguel gusto mo na may assurance na itong si Mikey Williams ay maglalaro talaga sa iyo. Dahil kung hindi naman siya maglalaro dyan, ang laking problema niyan. Kaya nga ngayon itong San Miguel Beer, pinagpipili ang mabuti kung sakasakali na makukuha talaga nila itong si Mikey Williams. Kung hindi raw po pwede dyan, susubukan ng Converge sa kahit sa ampang team. Ang ayaw mangyari ng Converge ay hayaan na lamang na itong si Mikey ay mawala sa kanila. Dahil syempre, tinrade nila si Jordan Heading para dito kay Mikey. Kaya nga gusto nila makakuha ng kapalit talaga. Ang problema nga lang, bukod ito si Mikey, mukhang talagang medyo mataas yung asking price niya. Bukod dito kay Mikey Williams, itong Converge Fiber Excess ay sinusubukan din daw na mag-trade pa para sa ibang mga top players dito sa liga at interesado sila in particular sa veteranong si Jason Perkins ng Phoenix Fuel Masters. Iyan daw yung gusto talaga nitong Converge Fiber Excess na maisama dito sa kanilang roster. Kapag nakuha na nila itong si Jason Perkins, magiging mas malalim yung lineup nila at sigurado na sila ngayon yung matatawag talaga na isa doon sa mga teams na pwedeng lumaban dito sa San Miguel, TNT at Ginebra sa darating na mga conference. At iyan yung maganda dito na mga teams magiging independent at magiging championship contender.